Tila yata nag-umpisa ng kumilos ang mga antingero. At ayon sa ating intel, nakapasok na sila sa loob ng tarangkahan ng kastilyo ng mga vampira. Mukha yatang walang nagawa ang pagpigil ng mga grupo ng mersenaryo na naroroong kumaharap sa kanila. Tila yata lahat sila ay napuksa ng pangkat ng mga antingerong taga rito sa kontinenteng ito. Mukha yatang gano'n na nga ang kalagayan. Tila walang silbi ang ilang ipinadala mula sa ating kontinente upang pigilan ang mga antingero sa pagpasok sa kastilyo at upang maagaw ang tinatawag nilang aparato. At para saan pa yung aparato na yan? Hindi naman natin kailangan yan. Kung gusto nating pumasok sa kastilyo ng mga vampirang yan, madali lang naman gawin yon. Ipaubayan nyo sa akin ang lahat at ako ang gagawa ng paraan upang mapasok natin yan. Ano ba naman ang magagawa sa atin ng mga vampirang yan? Baka tustahin ko pa silang lahat gamit ang kuryente ko. Huwag kayong magpadalos-dalos dahil hindi basta-basta ang mga ipinadalang mersenaryo. Lalong-lalo na at kung hindi akong nagkakamali ay naroroon si Umberto. Ngunit maski na ang pangkat na pinangungunahan ng tinatawag na itim na arkanghel, tila yata hindi umubra sa kapangyarihan at kakayahan ng kung sino man ang mga nakaharap nila. At kung ano paman ang kapangyarihang taglay nila, kaya nitong lampasan ang kakayahan ni Umberto. Kaya naman, mas ligtas na sabihin na ang mga nakaharap nila ay maaaring nasa antas at kalibre na kagaya sa inyo. Imposible yon. Napaka-imposible, maestro. Kagaya ng kalibre namin ang mga nakaharap ni Umberto. O baka naman nagpabaya lamang ang pangkat nitong itim na arkanghel kung bakit silang natalo. Wala pa akong narinig na sino mang antingero ang nagawang pantayan ng antas ng mga emperor. Aba, huwag kang masyadong pakasiguro dyan. Dahil malay mo, dito natin matagpuan ang mga katapat natin. Masaya ito. Gusto ko ng matinding labanan. Gusto ko na mahirapan at pagpawisan man lamang ako. Dahil masama daw sa health kapag hindi pinagpapawisan. Maestro, ano? Buntahan na ba natin? Sunduin na ba natin ang mutya? Akala ko ba hindi nating pakay na kunin ito? Nagbago ang direktiba. Nagbago ang kagustuhan ng lalaking yun. Hindi na lamang ang pangil ng primordial ang pakay niya. Gusto niya nang makuha at mapasa kanyang koleksyon ang mutya ng Hunyango. Wala tayong magagawa kundi ang sumunod dahil yun lang naman ang ipinunta natin dito. Maliban pa doon, ang pagsasanay na kailangan niyong pagdaanan ay perpektong pagkakataon sa labanang ito. Ituring niyong ensayo ang gagawin niyong pakikipagharap sa sino mang antingero ang magtangkang pigilan tayo upang patayin ang primordial at kunin ang mutya. Lipulin ang lahat. Wala akong pakialam kung makawala pa ang mga kampon. Mas mapapadali ang ating balak na manggulo at wasakin ang syudad nito kung gagawin niyo iyon. Ang mga kampon na ang bahalang magpadali ng trabaho natin. At ikaw, Voltaire, tiyakin mong hindi kang lalagalag at huwag kang magtutungo kung saan-saan. Kailangang matapos kaagad ang trabahong ito at ang ibig kong sabihin, tapusin itong kaagad. Ayoko nang manatili pa sa kontinenteng ito. Naalibadbaran ako sa presensyang nararamdaman ko dito. Ariglado, napakasensitibo mo pala, maestro. Aba, allergic ka pala sa lugar na to. Paano? Kumilos na tayo. Ibig ko nang makaharap diyang sinasabi mong tumapos kay Umberto.
Anong uri kaya sila ng mga nilalang? Antingero din ba sila? Totoo? Puro? Meron ba silang mga kakayahang kagaya sa atin? Tumahimik ka nga, Voltaire. Sa tingin mo, meron pa bang may kaparehong karunungan at teknolohiya kagaya ng sa ating kontinente? Kung meron, di dapat matagal na nating narinig na meron din silang mga emperor. Subalit wala. Lahat ng mga emperor ay nagmula sa kabilang kontinente at lahat nagmula sa ating pangkat. Kaya naman duda ako sa sinasabi mo. Sigurado ako walang makatatapat sa uri ng mga mutyang tinataglay natin at sa mga relikang gamit natin. Tama siya. Dahil ang tinataglay niyong mutya at ang inyong mga personal na sandata ay hinubog mula sa inyong mga espiritu gamit ang relikang iyon. Kaya naman masasabi ko, sa buong mundo, kayo lamang ang 5 nagtataglay ng pambihirang uri ng mutya at relika. Kaya huwag niyong sasayangin ng pagkakataong ito. Tiyakin niyong magagawa niyong tapusin ang lahat ng balakid sa ating plano. Zen, kailangan mong mag-ingat. Kung talagang balak mong kaharapin ang pangkat ng mga individual na tumapak dito sa kontinente upang tapusin ang lahat ng magiging sagabal sa paggawa nila sa mutya, kailangan mong malaman. Ang kanilang mga tinataglay na kapangyarihan ay namumukod tangi sa lahat. Wala nito sa ating kontinente. Walang may sino man dito ang nagkakaroon. Walang sino man dito ang nakikilala kong nagkaroon ng kapangyarihan, katangian, kakayahan at maging ng relika na kagaya ng tinataglay nila. Walang sino man dito ang kayang tumapat sa antas ng mga emperor maliban sa inyo. Kung gayon, ito pala yung tinatawag nilang 5 emperor. Sila ba yung napabalitang nagbabalak na wasakin ng syudad? 5. Mawalang galang na hari pero sigurado ko bang sapat ang kanilang dami upang tapusin ang syudad na ito? Anong uri ba ng kakayahan ang meron sila? Ano bang nalalaman natin tungkol sa kanilang mga kapangyarihan? Ang mga emperor na yan ay pinaniniwalaang nagtataglay ng mga uri ng mutya na personal na nilikha. Ayon sa kanilang pagkatao, kakayahan at kapangyarihan. Sa makatuwid, ang mutyang ito ay nakadesenyo partikular na para sa kanila lamang. Sinasabi din na ang mga mutyang ito ay nagtataglay ng mga lakas na malayo sa mga uri ng mutya na natagpuan na dito sa ating kontinente. Napakalayo at walang pag-asang pumantay ito sa kakayahang tinataglay ng mga emperor. Kaya naman, payo ko lamang sa iyo, huwag kang masyadong magpapakakampante sa oras na makaharap mo sila dahil maaaring mismong ang kanilang pinuno ang naroroong kasama nila. Ang ibig kong sabihin, ang nilalang na tinatawag bilang maestro. Maestro? Tila yata narinig ko na ang katawagang yan. O kaya't ang sa ilang nakausap pong antingero, nagawa na nilang mabanggit ang tungkol sa maestro na yan. Isang misteryosong uri ng individual na tila bang humahawak sa isang malaking sindikato. Maliban pa doon, walang pagkakakilanlan ang tinatawag nilang maestro. Walang makapagsabi kung isa ba itong makapangyarihang uri ng antingero o ordinaryong tao lamang na masyadong marami ang koneksyon. Pero ang katotohanang naririto siya. Ang katotohanang tunay na umiiral ang maestro. Nangangahulugan lamang ito. Seryoso ang mga nagmula sa kabilang kontinente upang tapusin tayo. Pero
hindi sa pagbabantay namin. Kung ganon, ang tinatawag na 5 emperor? Mukha yatang narinig ko niyan at nakita ko sa alaala ng ilan sa mga napaslang ko. Binata, mukha yatang dito mo nang makakatagpo ang katapat mo. Mukha yatang magugustuhan ko ang mapapanood kong labanan sa pagitan nyo. Tiyakin mo lamang na hindi ka magiging sagabal. Ayoko nang may istorbo sa labanan namin. Isa pa, malaya kang umalis anumang sandali na gustuhin mo. Hindi kitang kinakailangan dito. Tsaka, bakit bang buntot ka ng buntot sa akin? Ano ba kasing kailangan mo? Anong buntot ng buntot? Ibig ko lamang ang manatili dito at panoorin ang pagbagsak mo, mayabang na binata. Tingnan natin kung hanggang saan mong magagamit ang maitim at mabigat na presensyang nagmumula sa'yo. Hanep! Manong Conrad, ano ba yung hawak mong espada kanina? Ang laki-laki nun ah. Pwede bang pahiram? Parang ang gandang panghiwa nun ng mga puno. Teka lang, hindi ko pa rin kayong nakikilala. Bakit alam nyo ang pangalan ko? Bakit tinatawag niyo akong Conrad? Oo, at ganoon ang tawag sa akin ng mga kaibigan ko. Subalit, sino ba kayo? Sino ang nagbigay sa inyo ng permiso upang tawagin ako sa aking ngalan? Hoy, kayo! Kayong mga kapulisan, nag-i-espiya ba kayo sa akin? Huwag niyong sabihin na under surveillance pa din ako. Ano yun? At saka, walang kinalaman dito yung mga pulis-pulis na yan ha. Alam namin yun dahil sanggang dikit tayo noon. Hindi mo na bang matatandaan? Ikaw yung kung saan-saan nagtutungo at pamagic-magic ka lamang na naglalaho at lumilitaw. Parang may kapangyarihan ka sa pagte-teleports eh. Alam mo ba, tandang-tanda pa namin kung paano mong napasuko yung pangkat ni Don Facundo, yung tatay nitong si Gwen. Ayan o, yung officer na pulis. Ayan o, nakatayo sa gilid mo. Ay, nako. Hindi kong nakikilala ang tinutukoy nyo. Wala akong nakikilalang Don Facundo at ayokong nai-involve ako sa mga sindikato. Oh, kita mo na. Sabi mo hindi mo kilala si Don Facundo. Tapos, alam mong sindikato sila? Nahuuli ka talaga. Teka nga, Tatang. Bakit bang nandito ka? Hindi ba? Naglalakbay ka para mahanap mo ang kaparaanan upang tanggapin ka doon sa mundo ng mga engkanto? Para makapiling mo na yung labi-labi mo? Bakit naririto ka? At bakit pati yun nalalaman nyo? Sino ba talaga kayo? Huwag niyong sabihin na pinadala kayo dito upang paslagin ako. Hep. Kumalma ka lang dyan, Brad. Hindi kaming masasamang tao. Kahit mukhang masama itong si Paring Kulas, never kaming nanakit ng tika. Hindi palang neighbor. Basta, hindi kaming masasamang person. Ang gusto lang naming malaman, ano ba talaga ang pakay mo? Bakit sinalubong mo kami dito? Kunyari ka pang nagbabantay ka nitong kapaligiran. Ang totoo niya naman, sigurado lang ako, ibig niyo lang malaman ang informasyon tungkol sa amin. Magsabi ka ng totoo. Oo nga. Alam mo, sa nagdaan naming karanasan kasama ka. Sinasabi ko na nga, hindi ko kayong kilala. Anong karanasan ba ang pinagsasasabi nyo? Relax, chill. Ikaw naman masyado kang grins. Hindi yun masamang karanasan. Paano? Hindi ba? Ikaw yung nagtataglay ng napakaraming relika at mga kakaibang uri ng mutya. Minsan nga, sabi mo sa amin, ikaw yung nagmamayari ng 4 krono. Oo nga, yung 4 kanto, yung nagkulong sa amin nung nakaraan lamang. Aba, ikaw hindi mo iniingatan yung relika mo ha. Kung saan-saan nagpapakalat-kalat. Ayan tuloy, kung sino-sinong gumagamit. Doon ay halos litong-lito at napandilat ang mata nitong si Conrado. Hindi niyang maunawaan ang mga nangyayari at ang sitwasyon. Hindi niyang lubusang maisip kung papaanong siyang nakikilala nitong si Kulas at Jimeno na para bang siguradong-sigurado ang kanilang ikinukwento tungkol dito sa lalaki. Ngunit wala naman siyang magagawa dahil naroroong nakaabang ang lahat ng pangkat ng mga antingero sa kanyang pagpapaliwanag. Nag-aabang kung ano nga ba ang tunay na nagaganap sa ilalim ng kastilyo. Ano bang gusto niyo pang malaman? Sinabi ko naman sa inyo. Binayaran ako.
ng mga vampira. Kinuha nila ang serbisyo ko nang sa gayon ay maisagawa ang pagbabantay dito, ang pag-iimbestiga dahil nga sa mga nakaraang ilang buwan ay panaka-naka ang paglabas ng mga kampon mula sa kanilang bilangguan. Ibig malaman ng pinunong primordial dito sa kontinenteng ito kung ano ba ang lumilikha ng kakaibang penomena na ito. Dahil kung tutuusin, ang proteksyon at harang na ginawa ng mga primordial upang hindi makalabas itong mga nilalang mula sa kailaliman ay tila bang nagagawa nilang malusutan. Wala silang ibang mahanap upang matanggap ang trabaho. At bakit ayaw naman nilang sila na lang ang gumawa? Eh hindi ba makapangyarihan naman sila? Bakit hindi na lang sila ang tumingin kung ano bang problema dyan sa mga ginawa nilang pangharang? At bakit nakakalusot yung mga kampo na yun? Ang papangit pala nun. At saka parang mga aswang din palang itsura nila. Tama ka. Parang mga aswang lang din naman ang mga kampon. Ang kaibahan nga lang, hindi silang tinatablan ng karunungan ng mga antingero. Bukod pa doon, ang kanilang kapangyarihan ay hindi masusukat kagaya ng pagsukat sa kapangyarihan ng isang may tangan ng mutya o anumang uri ng anting-anting. Dahil ang mga nilalang na ito ay labas sa saklaw ng kakayahan, karunungan at pangunawa ng mga ordinaryong antingero at albularyo. Kanya nga nagtataka ko, bakit kayong naririto? Bakit ang lalakas ng loob niyong magtungo dito sa kabila ng katotohanan na parabang hindi namang sapat ang inyong kaalaman, karunungan at kalakasan upang kalabanin sila? Para lang naman kayong mga karne ng koneho na ipinasok sa lungga ng leon. Sigurado ba kayo napapasok kayo diyan? Sigurado ba kayo na gusto niyong masubukan kung ano ang pakiramdam sa loob ng bilangguan? Aba. At sa tono ng pananalita mo, parang napakarami mo ng karanasan sa loob niya na. Bakit? Nanggaling ka na ba dyan? Kung sabihin ko sa iyong oo, maliniwala ka ba? Kung sabihin ko sa iyo na nagawa ko ng pasukin ang kaloob-looban ng bilangguan ng mga kampon, maniniwala ba kayo sa akin? Depende. Paano mo kaming makukonvince na galing ka na dyan? Isa pa, huwag mong nililoko yung usapan natin. Ano ang ginagawa mo dito sa tsimpong pagpasok namin? At saka, ano ba yung ori ng sandatang ginamit mo? Parang ngayon ko lang nakita yung kagaya noon. Bueno, kung mapilit kayo ay sige. Magiging kasamahan niyo ako sa pagpasok sa bilangguan. At ang nakita niyong sandatang gamit ko ay isang personal na kagamitan at relikang aking ginagamit sa pagpuksa ng mga kampon ng kadiliman. Sa pagpuksa kagaya ng mga kampon, sila ay may kahinaan pagdating sa kapangyarihang dibino. Sila ay hindi kayang tumagal sa kapangyarihang kagaya ng nakita nyo sa liwanag ng aking kampilan. Subalit, batid nyo naman siguro, sa larangan ng pag-aanting at pagiging albularyo, bibihira ang may kakayahang dibino. Dahil ang kapangyarihang ito, ang kakayahang kayang lumikha ng banal na uri ng liwanag at enerhiya, ay hindi basta-bastang nakukuha ng sinuman, maliban na lamang kung pinanganak silang dibino o kung pinanganak sila sa dugo ng mga banal. What? Not a problem. Manong Conrad met Fred. Fred met Manong Conrad. At sino naman ang binatang ito? Aba, ang tangkad mo, Utoy. Aba. Hindi mong naitatanong. Dahil hindi pa ako nagtatanong. Oo nga, paring Kulas. Hindi pa naman siyang nagtatanong. Kung makatanong ka at makapagsabi ka naman dyan, go ahead. Sige, ipakilala mo itong ating kumparing si Paring Fred.
Let me rephrase what I'm saying. Alam mo ba, Manong Conrad, kung dibino lang naman ng pinag-uusapan, abay nuknukan ng pagiging dibino itong kumpadre namin. Ito si Paring Fred, isang arkanghel. Kung ikaw, yung espada mo lang, ang tinatawag mong dibino, aba. Itong si Paring Fred, mismong katawan niyang dibino. Oh, ha? Ano, lalaban ka? Wala ka dun. Kaya naman huwag ka nang mag-alala kung ang iniisip mo kapakanan namin. Dahil hindi kaming matatalo dyan. Baka nga ikaw pang humingi ng tulong sa amin eh. Alam mo ba, kapag binuka ni Paring Fred ang pakpak niya, nagkakalat ang dibinong liwanag sa buong kapaligiran. Baka nga, yun pa lamang mapuksa na yung mga kalaban natin dyan eh. Kaya naman, tara na, pumasok na tayo. What are we waiting for? Sandali lang, huwag kayong masyadong magmadali. Dahil hindi basta-basta kung papasok tayo dyan, hindi natin nalalaman na baka patibong lamang ang mga nakaharap nakampon kanina lamang at maaaring nag-aabang ang kanilang puwersa sa loob ng pintuan. Kaya naman iminumungkahi ko, mag-iingat tayo at huwag magmamadali. Kulas, manatili ka na lamang kung saan kaming naroroon at hayaan natin itong si Ginoong Conrado upang maunang buksan ang pintuan. Aba, segurista. Ayos yan. Wala akong nakikitang problema tungkol dyan. Huwag kayong mag-alala dahil ako talaga ang magbubukas nito. Iniatang sa akin ng mga vampira ang susi sa pagbubukas ng pintuan. Ngunit sa oras na buksan natin ito, tandaan nyo, hindi na kayo maaari pang umatras dahil sa isang iglap sa oras na mabuksan ito. Dadalhin tayo nito sa mismong bukana ng kanilang bilangguan. What? Oh, di paano tayong lalabas niyan kung di tayong pwedeng umatras pagkatapos nating pumasok dyan? Paano kang nakalabas dyan? Mabuti pa, saka na nating pag-usapan yan. Hindi ka pa ngang nakakapasok, paglabas na kaagad ang iniisip mo. Baliban pa doon, kailangan nating mag-usap. Ibig kong malaman kung paano nyo kong nakikilala at bakit alam nyo ang aking pangalan. Bueno, ito. Ano naman ang mga to? Lighter? Hindi. Mga liwanag yan. Oras na makapasok tayo sa loob ng pintuan, pindutin nyo ang buton na yan. Nang sa gayon, huwag kayong basta-bastang malapitan ng mga kampon. Magiging madilim ang kapaligiran sa pagpasok natin. Oportunidad ito para sa mga kampon upang salakayin tayo. Ngunit kung aktibo ang mga relikang yan na may karga ng talisman kontra sa mga vampira at mga nilalang ng kadiliman, hindi silang basta-bastang papasok. Hindi silang basta-bastang susugod upang mapinsala tayo. Huwag kayong magmimintis, ni huwag niyong kakaligtaan na pindutin yan. Kailangan sabay-sabay. Sa pagbilang ko, sa pagbibigay ko ng hudyat, kailangang pindutin niyo yan. Kung ayaw niyong mahila kayo ng mga kampon patungo sa kanilang mga pugad. Dahil ang mga kampon hindi mananatili na nakalantad sa madla. Ngayon, uumpisahan ko na ang pagbukas. Tiyakin nyo, huwag kayong papatangay sa puwersa na masasaksihan nyo. At doon nga, nakita nila kung ano ang puwersang binabanggit nitong si Conrado. Hindi itong nagmula sa kanyang kapangyarihan, bagkus mula ito sa susing gamit niya o ayon sa kanya ay pinagkaloob ng mga vampira upang magamit niya sa pagbubukas ng pintuan sa kulungan ng mga kampon. Doon pa lamang ay kitang-kita na nitong sila Senyor Ibarra. Malinaw na inaasahan ng mga vampira ang kanilang pagdating. Ang katotohanang nakahanda ang kanilang mersenaryo at maging ang mga kagamitan upang maging madali ang pagpasok nila sa loob ng teritoryo ng mga kampon
ay nangangahulugan lamang. Tama itong sininang. Ang ginagawa nilang pagpasok sa kuta ng mga kampon upang makuha ang mutya ng hunyango ay bagay na pabor dito sa mga primordial. Bagay na tila bang umaayon sa kanilang kagustuhan. Batid nitong sila Senyor Ibarra. Pareho ng mga tao, ang mga primordial ay labis ang problemang nararanasan dahil sa mga kampon. Labis ang kanilang pagnanais na ito ay mapuksa na lamang. Subalit kung matatandaan, ang sumpa sa pagitan ng mga vampira at mga kampon na sa kahit ano pamang kaparaanan na may kinalaman ang puwersa ng mga vampira, hindi nilang maaari at kakayaning paslangin ang isang kampon. Ito ang kadahilanan kung bakit kumukuha sila ng mga mersenaryo na sa tingin nila ay sapat ang kagalingan sa pakikipaglaban upang maging kinatawan nila sa pagharap sa kanilang suliranin. Hindi maaaring payagan at ayaw payagan ng mga vampira, lalong-lalo na ng primordial, ang makalaya at makabuelo ang puwersa ng mga kampon sa paghahasik ng kadiliman at kasamaan sa buong kapaligiran at pamayanan ng mga tao. Dahil ang mga kampon sa oras na makainom ng sapat na dugo ng tao, lalong-lalo ng mga taong may kapangyarihang espiritual, ay maaaring mas lumakas ang puwersa, mas lumakas ang kakayahan at kapangyarihan, at ipinapangamba ng mga primordial na ito na dumating sa punto ang kakayahan ng mga kampon na maglakas ng loob na ito upang kaharapin sila at talunin, kalabanin, paslangin, at agawin ang karapatan at titulo sa pamumuno sa bayan. Kaya naman sa abot ng kanilang makakaya, lalong-lalo na at hindi problema sa kanila kung salapi ang pag-uusapan, kinuha nila ang isa sa pinakakilala at pinakamahusay na tagapaslang ng kampon at vampira. Ito si Mang Conrado. Doon nagliwanag ang guhit o mga simbolo na nasa malaking batong pintuan. Maya-maya maririnig na muli ang tila bang makinaryo na naroroong umaandar o gumagana sa loob ng pinto. Ang pintong ito ay makapal na batong pintuan na halos ang lapad ay 2 dipa. Labis ang tibay nito at labis ang taas. Naaakalain mong isang higante ang nakatira doon dahil sa halos 30 talampakan na taas ng pintuan. Sa pagbukas nito, sumalubong dito sa pangkat nitong Sila-Kulas ang napakalamig na hangin na para bang hinihigop silang papasok. Pakiramdam nila ang puwersang naroroon sa loob ay ibig silang lamunin. Matapos iyon, itinaas nitong si Mang Conrado ang kanyang kamay bilang paghuhudyat na kailangan na nilang pindutin ang talisman na ibinigay sa kanila upang mapagana ang pangkontra nito laban sa mga kampon. Segundo lamang ang lumipas, nagdilim ang kanilang buong kapaligiran. Iyon na ang tinutukoy nitong si Mang Conrado na teleportasyon kung saan tatangayin sila ng puwersa ng silid o ng bilangguang naroroon upang dalhin sila sa kaibuturan. Mas maitim pa sa kadiliman ng gabi, wala silang makita. Ngunit maya-maya nang makarinig sila ng mga kaluskos at tila bang pag-angil, marahang nagliwanag ng kulay rosas na liwanag ang mga talismang hawak nila. At doon nagsipulasan ang mga nilalang na naroroong akma na sanang aatakihin sila. Subalit nang akma na sana silang aatakihin ng malalaking uri ng nilalang na hindi nilang maawari kung mga kampon ba o kung ibang uri ng mga nilalang, bigla na lamang na may binasag itong si Conrado sa sahig kung saan silang naroroon. Isang uri ng kulay puting likido na nakapaloob sa kakaibang uri ng botelya na nang mabasag, nagliwanag ang kapaligiran, nasilaw ang lahat, at sa muling pagdilat nila, nasa isang lugar na silang may malaking puno sa gitna. Ang palibot ay tila bang malawak na lawa, at naroroong may maliliit na bahay ang makikitang nakapaligid sa napakalaki at napakataas na puno. Wow! Anong nangyari? Bakit naririto tayo? Huwag mong sabihin na nag-teleportation tayo. Ang lupit doon ah. Akala ko, madadali na tayo ng mga halimaw na yun. Mga kampon din ba yun?
Nahelo-helo pa yata ako. Anong nangyari sa atin? Parang nag-instant lepat-lepat tayo kung saan-saan. Mang Conrad, asa na ba tayo? Nasa loob pa ba tayo ng bilangguan ng mga kampons? Sir Ed, anong nangyari? Sa isang iglap, nakita kong naroon tayo sa loob ng silid kung saan nakabilanggo ang mga kampon. Bakit naririto na tayo? Hindi ko ring maunawaan. Ngayon ko lang naranasan ito. Napakabilis nang nangyari. Kahanga-hanga. Kung tutuusin, isang pambihira at hindi basta-bastang kagamitan ang kanyang ginamit upang mailayo tayo sa mga halimaw. Ang kanyang ginamit para sa teleportasyon ay nagkakahalaga ng milyones kung iisipin. Ngunit hindi itong kagaya ng teleportasyong iniisip nyo. Ang ginamit niya ay may nakahanda ng inkantasyon kung saan mayroong designated area kung saan tayong lilitaw sa oras na basagin ang botelyang iyon at kumalat ang liwanag. Sa ginawa niya, ang nakita nyo ay nagawang puksain ang mga halimaw na naroroong susugod sana sa atin. At nakatitiyak ako, hindi silang mga kampon. Tama, hindi silang mga kampon. Ngunit mga nilalang silang utusan ng mga kampon. Ang nakita nyo ay mga tagapagbantay sa entrada pagpasok natin sa pintuan ng kanilang bilangguan. Naging maingat na ang mga kampon, lalong-lalo na ang kanilang mga tinatawag na Biskonde. Dahil makailang ulit na nagawang pasukin ng ilang mga treasure hunter ang kanilang lugar upang mangalap ng mga kakaibang uri ng relika, kayamanan, mga bato. Kaya naman, upang maiwasan ang patuloy na panggagambala ng iilan sa mga makukulit na taga-ibabaw, kaya naman iniligay nila ang mga nilikhang iyon. Ngunit, huwag kayong mag-alala. Teka. Nasa loob pa ba tayo ng bilangguan? Nandito pa rin ba tayo? Oo at hindi. What? Anong oo at hindi? Nasa hangganan tayo ng bilangguan at ng realidad sa mundo ng mga tao. Ang ibig kong sabihin, naririto tayo sa pader na nagdurugtong sa mundo ng mga mortal at sa kailaliman ng kabundukang pagmamay-ari ng mga primordial. Kung gayon, may komunidad pala sa loob ng bilangguan? May komunidad palang umiiral dito? Tama. At ang komunidad na ito ay pinamamahayan ng mga tao kaya hindi niyong kailangang mabahala. Ito ay nilikha pa at itinayo ng matandang katiwala ng mga vampirang yan. Ito ay itinayo nang sa gayon magawa nilang mabantayan ang pagkilos ng mga kampon. Ngunit inabando na ito ng mga primordial. Hindi na nila itong ginamit pa at nabaon sa limot. Natagpuan ito ng ilan pa sa mga kasamahan ko at sa pagtutulungan namin, napanumbalik namin ang proteksyon nito upang hindi mapasok basta-basta ng mga kampon. Ngunit huwag kayong palilin lang sa liwanag na yan dahil nagmula lamang yan sa liwanag ng enerhiyang nagmumula dito sa kabundukan. Wow! Sinasabi ko na nga ba? Pakiramdam ko talaga yung buong kabundukan eh. May mga nakatira sa ilalim para mga nuno sa punso. Nararamdaman ko yung kakaibang enerhiyang nagmumula dito eh. Teka nga. Okay din to ah. Hindi ganun kaliwanag ang lugar. Pero parang nasa labas ka lang at parang nasa kagubatan ka lang sa mundo ng mga tao. Ano pang inaantay natin? Kumain na tayo! Teka, sinong may sabing kakain kayo dito? Hindi ko kayong mga bisita. Kung gusto nyo ang kumain dito,
magbayad kayo. Aba! Hindi ba magkakasama tayo? At saka naman, Manong Conrad naman, sanggang dikit naman tayo nung dati. Libre nyo nga kami pinapakain doon eh. Bakit naman may bayad ngayon? Negosyo ang lahat. At sa tingin nyo ba, libre yung binasag ko upang makaligtas kayo sa mga halimaw? Isipin nyo na lamang kung hindi ko yung ginawa. Baka ilan sa inyo nasakmal na ng mga nilalang na yun. At tandaan nyo, hindi tatalab doon ang kapangyarihan ng mga antingero. Maliban dyan sa lalaking yan kung totoong dibino siya. Siya lamang ang magagawang kalabanin ang mga nilalang at ang mga kampon. Ngayon, sige na, magbayad kayo at sayang ang binasag kong botelya. Sinasabi na nga ba, mukhang nabagansya tayo dito. Mukhang nanegosyo tayo ng isang yan. Hindi lang masama. Ngunit, ang katanungan lamang, may pambayad ba tayo? Akala nyo ba hindi ko nakikilala yung kasamahan nyo? Kilala ko, bawat kanto ng pagmumukha niya. Si Senyor Ibarra, ang pilantropong immortal na manlalakbay. Kilabot ng mga negosyante, tuso at maimpluwensya. Kung merong mga kagaya namin sa kailaliman ng lupa ng mga tao, merong kagaya niya na naghahari sa ibabaw ng kalupaan at walang problema sa kanya ang pera. Tama ba ako, senyor? Wow! Akalain mo yun, senyor? Hanggang dito ba naman sikat na sikat yung pangalan mo? At kilala ka kahit nitong si Manong Conrad? O paano ba yan? Ikaw nang bahala sa amin. Total, eto naman nagsabi si Manong Conrad mayaman ka pala. Manyaman na manyaman. Teka nga. Mari na ba kaming kumain? Kanina ko pang naaamoy ang adobong niluluto dyan sa malaking bahay na yan, Tsaka, saan ka bang nakatira? Mismo, tumpak, hindi ang bahay, kundi isang kainan. Ang lahat ng naririto ay negosyo. Ang lahat ng naririto, asahan niyong may katumbas na kabayaran dahil hindi lang naman kayo ang nagpupunta dito. Tika lang, matanong ko lang, hindi bang inupahan ka ng mga vampires para imbestigahan kung paanong nagkakalabas-pasok ang mga kampons dito sa bilangguan nila papalabas doon sa Earth? Pero hindi ba nilang alam na dito kang nakatira? Kagaya ng sabi ko sa iyo, nakalimutan na at ibinaon sa limot ng mga katiwala niya ang tungkol sa lugar na ito. Ang mismong primordial ay hindi itong nalalaman dahil wala naman siyang pakialam kung anong mangyayari sa mga kampon dito sa kailaliman. Ang kanyang kagustuhan lamang ay hindi makalabas sa mga kampon doon sa itaas. Isa pa, negosyo lamang ang lahat kaya walang personalan. Gusto nila na malinis at matiyak na hindi makakalabas ang mga kampon. Nakausap nila ang perpektong tao para doon. Ngayon, halina kayo at ipapakilala ko kayo sa aking mga kasamahan dito. Huwag kayong mahiya, Paano kaming mahihiya? Sinisingil mo kami. Aba, mga customer mo kami, kaya bakit kami mahihiya? Halika na, paring Imeno. Tingnan natin kung masarap yung niluluto nila. At nagtataka lang ako. Paano nagkaroon ng karning baboy dito sa kailaliman? Negosyo, baby boy. Utak ang puhunan dito. Siya nga pala. Kung hindi ako nagkakamali, ang pakay nyo ay ang mutya ng hunyango na nasa kailaliman ng dungeon. Malayo pa ba yun dito? Aba, oo naman. Nasa ibabaw pa lamang tayo. Nasa unang palapag. At kung hindi ako nagkakamali, nasa kailaliman ang mutya ng hunyango na yan. Aabutin kayo ng 6 na palapag. At kung wala ako, mahihirapan kayo. Hindi yung problema. Kung pera lang naman ang pinag-uusapan, nakahanda akong magbayad kahit magkano pa yan. Ang ibig lamang naming malaman, maaari mo ba kaming madala sa gitna ng unang palapag? At bakit? Huwag mong sabihin na
susubukan mong muli. Ang ginawa nyo ilang taon na rin ang nakaraan. Kung hindi akong nagkakamali, kasama ka sa pangkat ng mga individualis na sinubukang pumasok dito at gumamit ng kakaibang uri ng aparato upang pahintuin ang pagkilos ng lahat ng mga kampon. At alam mo din yung tungkol doon? Oo naman. Kasama nila ang isa sa mga kaibigan ko. At yun ang naging gabay nila upang matonton ang gitna ng lugar na ito. Kung kayo-kayo lamang, hindi niyong makakabisa at hindi niyong matatagpuan ang gitna ng dungeon. Baka naubos na ang buhay niyo. Hindi niyo pa itong nakikita dahil sa pasikot-sikot nito na nag-iiba-iba ng puwesto. Pero huwag kayong mag-alala. Yan ang kailangan ko. Kung kaya mong ibigay sa akin yan, walang problema. Sasamahan ko kayo upang magamit yung aparato. Isa pa, may iniutos din sa akin ang mga lecheng vampira na yun na kunin sa kailaliman. Naroroong ibinigay nitong si Manong Conrado ang isang mahabang listahan ng tila bang mga materyales o mga bagay na kakailanganin niya at ayon dito kay Mang Conrado, iyon ang mga materyales sa kailangan ng kanilang maniit na komunidad sa dulo ng bilangguan ng mga kampon. Ang lugar na ito ay tila bang malawak na silid na ginawa nilang isang pamayanan. Sa lawak nito, animoy isa itong kuweba na napakataas ng kisame kung saan sa gitna ay may parabang kristal na puti na nagliliwanag. Maliban pa doon, makikita din ang tila bang nagliliwanag ng mga talismang harang sa kapaligiran nila. Ito ang pumoprotekta sa kanila upang hindi silang mapasok ng mga kampon. Selyado ang lugar na iyon. At ayon nga dito kay Conrado, pinasadya iyon ng katiwala o sinaunang katiwala ng mga primordial upang maging pahingahan ng mga tauhang nagtutungo doon upang ikulong ang mga kampon. Ang lugar na iyon ay hinulma mismo sa isang napakalaking tipak ng bato sa kailaliman ng kabundukan. Isang tipak ng bato na ginawan ng butas at ginawa ng artipisyal na kuweba. Mga yun nga ay nagsisilbing pamayanan ng mga kakaibang uri ng tao. Kakaiba ang kanilang hilig at ang kanilang gawi ng pamumuhay. Dahil imbis nang manirahan sila ng normal sa ibabaw ng lupa, kasama ng mga normal na tao, mas pinili nila ang manirahan sa dulo ng bilangguan o dungeon ng mga kampon kung saan nga ibang-iba ang kapayapaang kanilang nararanasan. Ang kabundukang pagmamayari ng primordial na si Vladimir ay isang sagradong kabundukan na kahit ng anong pagsubok na sirain, putulin ang lahat ng mga puno, hindi itong nangyayari. Para bang may sumpang kumakapit sa sino mang magtatangka. Maliban pa doon, ang mababangis na nilalang na nananahan sa kabundukan ay nagiging banta sa lahat ng magtatangka upang pinsalain ang mismong kabundukan. At syempre pa, ang presensya ng mga vampira. Kaya naman sa libu-libong taong lumipas, habang hinuhubog ang sibilisasyon ng syudad na kinaroroonan nito, na natiling ika nga untouchable ang kabundukang pagmamayari ni Vladimir, dahilan upang mapreserba ang mga natural na mineral na naroroong tinatamasa at ginagamit itong sila Conrado upang mapanatili ang kanilang kaligtasan sa kailaliman ng kabundukan. Alam nitong si Senyor Ibarra, pawang katotohanan lamang ang tinutukoy nitong si Conrado. Dahil nga sa nagdaang panahon ng tangkain nilang pasukin ang dungeon na iyon, alam niya at natatandaan niya, may isang gabay nga ang nagdala sa kanila sa pwesto kung saan naroroon ang pinakagitna ng kabundukang iyon o ng dungeon upang paganahin ang kanilang aparato. Iyon ay nakadisenyo upang masakop ang buong lugar kung saan naroroon ang lahat ng kampon. Ngunit, kailangan nila itong paganahin sa gitna, sa sentro ng dungeon.
Sa ganoong kaparaanan lamang magiging pinaka-epektibo ang kanilang pangontra sa mga kampon. Ngunit duda, diskumpiyado itong si Senyor Ibarra na sa pagkakataong iyon ay uubra pa ang kanilang plano. Ito ay sa kadahilanan na nang unang magtungo sila doon, wala pa ang mga nilalang na nakita niya ng pagpasok nila doon. Wala pa ang ganong uri ng mga nilikha na tila bang labis ang bagsik, bangis at lakas. Baliban pa dito, para bang nababasa niya ang isipan at mga pagkilos nitong si Conrado. Para bang may ibig itong sabihin sa kanila, ngunit hindi nitong direktang masabi. Maya-maya pa, nang naroroong makaharap na nitong sila Kulas ang kabuuan ng mga residente, maliit na bilang ng residenteng naroroon sa dulo ng dungeon, kinuha itong pagkakataon nitong si Senyor Ibarra upang masinsinang kausapin itong si Conrado. Batid kong tila yata nahalata mo na. Tila yata may ideya ka na at alam kong ibig mong malaman at makumpirma kung may pag-asa ba. Dekada na rin ang lumipas nang huli kaming pumasok dito. Ang ibig ko lamang malaman at matiyak, epekto pa ba ang aparatong ito upang mapigilan ang mga kampon? Tila yata may problema tayo dito, senyor. Kung hindi ako nagkakamali, mutated na ang mga nilalang na naririto. Ibang-iba sa mga nabasa ko sa mga aklat na tumutukoy sa mga kampon. Tama kayo. Sa mga nagdaang taon, kahit kami ay nagulat sa biglaang pagbabago sa mga kampon na ito. Hindi na silang kagaya ng dati. Mas tumalino na sila, mas lumakas at naging tuso. Paulit-ulit, nagagawa nilang lumabas dito sa bilangguan nila nang hindi namamalayan ng mga tagapagbantay sa labas. Ito ang kadahilanan kung bakit dumapit sa akin sila Vladimir, dahil pakiramdam nila ilan sa mga pinagkakatiwalaan nila upang panatilihing selyado ang bilangguan ng mga kampon ay mismong sumasabotahe sa kanila. Ngunit dahil nga sa wala silang katiyakan dito, ibig nilang paimbestigahan sa akin. At para sagutin ang katanungan nyo, kung iepekto pa ba ang inyong aparato, huwag kayong mag-alala. Epekto yan. Kailangan lamang niya ng amplification device. At maswerte kayo. Mura ko lamang ibinebenta ang relikang ito kung saan palalakasin ito ng doble ang inyong aparato upang ang epekto ng kapangyarihan ng orichalcum ay mas lumawak pa ang sakop. Ibig kong sabihin, upang tumagos sa mga barrier at proteksyon ng mga pinuno ng kampon, ng mga makapangyarihang naroroon sa kailaliman. Kung gayon, wala tayong ibang pagpipilian. Kahit ang sinabi mo, pakiramdam ko ay 50-50 ang tsansa na mag 100% success ito. Tila yatang tama ang desisyon mo upang dalhin muna kaming pansumandali dito. Tama. Mga customer kayo. Isa pa, hindi ko mapapalampas ang pagkakataon. Kay tagal kong inantay ang pagbabalik nitong si Senyor Ibarra dito. Noong una, masyado pa akong baguhan sa ganitong uri ng negosyo. Kaya naman, hindi ako nagkaroon ng pagkakataon. Ngunit ngayon, dahil sa marami na akong karanasan, huwag kayong mag-alala. Kung ang mutya ng Hunyango ang pakay nyo, dadalhin ko kayo doon. Ngunit, tandaan nyo, sakali man na malagay tayo sa alanganin, sakali man na magkaproblema, magkaaberya, pasensyahan tayo. Ngunit, prioridad ko ang kaligtasan ko. Iiwan ko kayo doon. Paring Kulas, anong tinitingin-tingin mo dyan? Tingnan mo, hindi ma-drawing yung pagmumukha nitong si Sir Ed at saka si Senyor Ibarra. Mukhang seryoso yung pinag-uusapan nila doon. Paring Fred, naririnig mo ba? Huwag kayong mag-alala. Tila yata may solusyon naman na sila Senyor Ibarra
Tungkol sa gagawin nila, ang mabuti pa, kumain na lamang muna kayo diyan. Mukhang mahaba ang paglalakbay na gagawin natin. Mas pinili nitong si Fred ang wag nang ipaalam muna dito sa kanya mga kasamahan ang suliraning kinakaharap nila. Malaking problema kapag nagkataon na hindi gumana ang aparato nila dahil nga sa hindi inaasahang pagkakataon at sitwasyon na ang mga kampong inaasahan nilang dapat ay maapektuhan ng aparato ay tila bang labis na at tubusan ng pagbabago. At ayon dito kay Conrado, mas naging makapangyarihan nga at tuso. Kung noon, madali lamang niyang nalulusutan, ayon dito sa matanda, ang pagpapagala-gala sa loob ng dungeon upang mangolekta ng mga bagay na mapapakinabangan dahil nga sa isa siyang mangangalakal. Sa pagkakataong iyon, ayon sa kanya, makailang beses nang kamuntikan siyang masawi dahil na rin sa lupit at lakas ng mga kampon. Ang nakita niyong kinalaban ko sa labas ay mga mahihinang uri ng kampon pa lamang. Hindi itong biro dahil kung nalalakasan na kayo sa mga nakita niyo, ang tatlong yun, isipin niyo na lamang ay mga sanggol pa lamang. What? Teka nga. Oh, akala ko ba'y abala kayo sa pagkain doon? Gusto naming makarinig ng usapan niyo dito at napakaseryoso ng mga mukha nitong sila Senyor Ibarra. Tama ka. Ngunit huwag kayong mag-alala at may kaparaanan na tayo dito. Yun nga lang, kailangan nating muling pagplanuhan ito. Maiiba ang ating atake. Komplikado ang ating sitwasyon. Lalong-lalo na kung makakaharap natin ang mga Biskonde. Mang Conrado, mukha yata may mga bagong bisita na naman tayo dito Tila yata mga fresh na fresh pa to Sariwa mula sa kaitaasan. Anong gusto nila dito? Mamamasyal na naman ba kagaya ng mga una mong kliyente? Malahimik ka at iba ang pagkakataong ito. Ito si Senyor Ibarra. Nakabo! Ang pilantropong manlalakbay? Ang immortal na si Ibarra? Aba, isang karangalan ang makilala ka, Ginoo. Maligayang pagdating dito sa aming mumunting komunidad. Naroroong mabilis na kumalat ang balita tungkol kay Senyor Ibarra. Na tila bang kilalang kilala siya ng mga naroroon. Tila bang ang kanyang reputasyon bilang pilantropo ay hinding lingid sa lahat ng mga residenteng naninirahan sa lugar kung saan naroroon itong si Conrado. Ngunit hindi silang nagtagal doon. Ngunit alam nilang hindi silang maaring magtagal doon. Naroroon lamang sila dahil na rin sa plano nitong si Conrado upang pagkakitaan sila. Maliban pa doon, totoong kailangan nila ang tulong ng isang kagaya ni Conrado na kabisado ang pasikot-sikot dito sa dungeon. Kung wala ang gabay na nagmumula sa komunidad na iyon, alam nila Senyor Ibarra, magiging komplikado ang kanilang pagkilos at maaaring kapusin sila sa panahon, sa oras at sa kanilang mga kagamitan kung sila lamang ang kikilos. Bukod pa dito, walang katumbas na salapi para dito kay Senyor Ibarra ang impormasyon mula sa tagaloob. Ang direktang impormasyon at karanasan na tinataglay ni Conrado ay tila bang isang uri ng sandata para sa kanila na magiging pinaka-epektibo sa kanilang pagtutuloy sa kailaliman ng dungeon. Ngunit ang kanilang pagpasok doon, ang saglit na presensya ang kanilang napakawalan bago silang dalhin itong si Conrado sa komunidad na iyon ay naramdaman ng mga kampon na nasa hanay ng mga Biskonde. Naramdaman ito ng nasa kailaliman. Mga kampon nalubusan at tuluyan ng nalinang ang kanilang kakayahan at kapangyarihan. Mga kampon na maituturing na kung tutuusin, kung sakasakaling makikipagharap sa mga primordial na vampira, ay kayang sabayan ang pakikipaglaban dito. Ang mga kampong ito, bagamat hindi lubusan at tuluyan ng pagiging vampira, ngunit ang kapangyarihan ay tila bang humihigit pa sa iilan sa mga primordial.
Pamilyar ako sa dibilong puwersa na naramdaman ko. Mukha yatang makahanap ng kakampi ang primordial na yon. At sa pagkakataong ito, tila yata muli nilang susubukan ang lipulin tayo. Diyan silang nagkakamali. Hindi na tayo ang mga dating kampon. Hindi tayo ang mga nabigong nilalang. Kaunting panahon na lamang, maisa sa katuparan na natin ang ating mga kagustuhan. Magagawa na natin ang kunin ang trono sa vampirang iyon at ang maghari sa buong kalupaan. Sa maraming panahong lumipas, ginawa ko ang lahat upang lumakas ang puwersa natin. Sa maraming panahong lumipas, inaral ko ng mabuti ang lahat ng karunungang kaloob sa atin ng itim na nilikang iyon. At sa mga nagdaang panahon, masasabi kong nagtagumpay tayo. Sige lang, subukan nila. Inaanyayahan ko sila sa ating baluarte. Tatapusin natin sila at pagkatapos, panahon na upang pasyalan ang vampirang iyon sa kanyang bahay na bato. Ito na ang pinakaaantay ko. Sabi ko naman sa'yo, hindi ba? Gagawa at gagawa ng paraan ang vampirang iyon upang malipol tayo. Sa paningin nila, mga palpak na nila lang tayo. Sa paningin nila, kapintasan at insulto tayo sa kanilang uri. Hindi ba? Sinabi ko naman sa inyo. Sa nagdaang milenyo, dapat umaksyon na tayo. Dapat ay sinalakay na natin ang vampirang yan noong nahihimlay pa siya. Noong naroon at natutulog pa siya ng mahimbing. Kung nakinig kayo sa akin, edi sana tayo ang nasa kastilyo. Edi sana kampon na ang lahat ng nasa syudad na ito. At hindi sana tayong naririto sa bilangguan at nagtsatsaga sa mabawong lugar na ito. Para tayong mga daga, nariritong nagtsatsaga sa kailaliman. Gayong kumpara sa mga vampira, wala tayong problema pagdating sa liwanag ng araw. Wala tayong kahinaang kagaya sa kanila. Sino ang mas palpak sa atin? Hindi ba't ang mga vampira? Hindi ba't sila ang mas mahihina? Dahil tayo may kakayahang kumilos araw o gabi. Habang sila kinakailangan magtago sa kanilang lungga kapag naririyan na ang sinag ng araw. Hindi mong nauunawaan. Kahit pang nakahimlay ang mga primordial, sa nagdaang 1,000 taon, wala tayong kakayahan upang tapusin sila dahil ang kanilang mga tagapagbantay ay labis ang lakas, labis ang kapangyarihan. At kung ginawa natin yon ng mas maaga, baka nalipol tayo at naubos. Nauunawaan mo ba ang sinasabi ko, Gustavo? Pasensya ka na. Oo, nauunawaan ko. At dadala lamang ako. Labis ang panggigigil ko sa mga nilalang na yan. At ang mga tinatawag nilang tao. Ang mga mortal. Naiinsulto ako na maski sila, tila bang paningin sa atin dito ay libangan. Tila bang paningin sa atin dito, mga katuwang nilalang na dapat obserbahan at mapagmasdan. Ako ang isugo mo. Tutugisin ko sila. Maaamoy ko pa ang samyo ng mga tao. Sige na, payagan mo ako. Ako ang tatapos sa kanila sa ngalan ng lahat ng mga kampong naririto. Bueno, kung talagang ibig mo ang patunayan ang sarili mo,
Sige, papayagan kita. Dalhin mo ang kristal na ito. Oras na makita mo sila, magbigay ka sa amin ng hudyat at susunod kami. Susugod tayo sa kanila at dadalhin natin ang kanilang mga ulo sa primordial sa ibabaw. Gusto ko yung ideya mo. Ako si Gustavo at ako ang magdadala sa kanilang mga ulo para sa inyo lahat. Sige, mauna na ako at gagamitin ko ang kristal na ito. Akin na! Sa akin na ang relikang sandata. Tingnan natin kung sino sa kanila ang tatagal. Isang malaking uri ng nilalang nakampon itong si Gustavo. May taas na 12 talampakan. Mahaba ang mga kamay nito na sumasayad sa lupa. Ang katawan nito solido. Naroroong makikita na tila bang may asul na kristal ang nasa gitna nito. Nasa gitna ng kanyang noo at itim na kristal naman sa dibdib nito. Isa ito sa mga tinatawag na biskonde, isang uri ng kampon na itinuturing na nasa rurok ng kalakasan at kapangyarihan. Kinikilalang pinuno ng ilan pang mga kampon na naroroon. Isa si Gustavo sa mga pinakaunang kampong nilikha ng mga vampira na naroroong labis ang galit at pag-aasam. Natapusin ang primordial na si Vladimir ang lumikha sa kanila. Ang dahilan kung bakit naroroon sila sa kailaliman ng bilangguan o dungeon upang magdusa. Ang vampirang kinuha ang kanilang kalayaan sa realidad ng buhay at ibabaw ng mundo. Mabilis na kumilos si Gustavo. Mabilis na kumilos itong si Gustavo. Tangan ang kanyang relika, isang sandatang tridenteng kulay pula na may mga itim na talim. May bungo ang gitna ng hawakan nito na yari sa pulang kristal. Mabilis na tila bang naging malausok itong si Gustavo at naroroong tinungo ang unang lugar kung saan naramdaman ang presensya nila Senyor Ibarra. Hindi problema kay Gustavo ang tukuyin kung saan magmumula at kung saan nilang matatagpuan ang mga dayuhan at mga bagong salta sa dungeon na iyon. Labis ang pag-aasam niya na pumaslang ng mga tao at uminom ng dugo nito. Pagkakataon ko na ito, nararamdaman ko malalakas ang mga bagong salta at ibig sabihin sa sandaling makain ko sila. Dodoble ang aking kalakasan. Tingnan lang natin kung ano ang magagawa ng vampirang iwan. Bibigyan ko ng tagumpay ang aking angkan. Bibigyan ko ng kasiyahan ang aking lahi. Matatapos na ang mga panahon ng kadiliman sa amin. Darating na ang aming pagkakataon upang mamuhay sa kaibabawan. Paring Fred, ayos ka lang ba? Bakit parang namumutla ka dyan? Masama ito. Mukha yatang nag-umpisa ng kumilos ang malalakas na kampon. Naroroon na sa pinanggalingan natin ang isa sa kanila. Napakalakas ng kanyang presensya. Baliban pa doon, mapanganib ang tangan niyang sandata. Isang uri ng sibat. Isang isinumpang sibat. Nakikita ko ang nag-uumapaw na itim na aura dito. Tila yata sinusubukan niyang sundan ang bakas natin. Nako, delikado ito. Kung hindi ako nagkakamali, ang tinutukoy mo ay isang biskonde. Tanging sila ang may mga tangan ng relikang kakaiba. At ang katotohanang natonto nila kung saan tayong lumitaw. Hindi imposible
ang matunto nila kung saan naroroon ang lugar na ito. Sinasabi na nga ba, dapat ay hindi tayo nagtuloy kaagad. Matalas ang pandama ng mga Biskonde. Bueno, wala na tayong magagawa pa dito. Kailangan na natin... Bueno, wala na tayong magagawa pa dito kundi ang harapin siya. Sana lamang, sana lang, hindi ang nilalang na yun ang makita natin. Habang sa ibabaw naman, sa kabundukan o sa kagubatan kung saan naroroong kumikilos na itong maestro at ang kanyang mga emperor, naroroong nakaupo sa taas ng poste ng tarangkahan itong si Zen. Inaantay ang kanilang pagdating. Nag-aantay sa mga nilalang na dapat niyang tapusin alang-alang sa kaligtasan ng buong bayan. Mukha yatang may nilalang ang nag-aantay na sa atin. Tila yata inaasahan na nila ang pagdating natin dito. Teka lang. Pagkakataon nga naman. Nakikita nyo ba yung nakaupo sa may poste? Yan yung sinasabi kong binata. Yung binatang naroroon sa labanan namin ng mga espesyal na uri ng tao. Aba. At dito pa talaga kaming magkikitang muli. Hoy! Binata! Hoy! Sopladong binata! Aba, naririto ka pa pala. Teka lang, huwag kang lalapit sa kanya. Di mo bang nararamdaman? Wala naman akong maramdaman. Tumpak, walang enerhiya, presensya umana ang lumalabas mula sa katawan ng lalaking yan. Ngunit bakit naririyan siya sa bakod ng vampira at hindi naaapektuhan ng sumpa? Huwag kayong lalapit. May mali sa lalaking yan. Ang sakit mo namang magsalita. Parang kung ilarawan mo ako, akong may problema dito. Kung gayon, siya ang nilalang na sinabi mong nabuhay pa matapos ang masaksihan ng laban nyo at matapos na makausap ka. Mukha yatang dininig ang aking dalangin. Naririto siya. Bueno, hayaan niyong ako ang makipag-usap sa kanya. Huwag kayong mag-alala. Magiging mabait ako. Ngunit, sa akmang paglapit nito kay Zen, naroroong lumitaw mula sa itim na usok itong si Filomena. Nasa anyo ito ng isang dalaga. At naroroong agad na tinamaan ng itim na kidlat ang emperor na babae. Dito muna nating tatapusin ang ating kwento sa gabing ito mga ka-midnight, mga kaswang, at maraming salamat sa inyong pagsubaybay. Tunghayan ang pagpapatuloy ng ating kwento sa susunod nating upload, kung saan tila yata may namumuong tensyon sa pagitan ni Filomena at ng babaeng emperor, o mas tamang tawaging emperatrice. Ano kaya ang kakayahang tinataglay ng nag-iisang babae sa 5 emperor? At anong laban ang ating masasaksihan? Maliban pa doon, ano ang mangyayari sa ating mga pangkat ng antingerong nasa loob ng dungeon ngayong tinutugis na sila ng isa sa mga Visconde na nagngangalang Gustavo? Pakatutukan po nating lahat yan, dito lamang po yan sa ating channel na Midnight DJ. Ito po ang inyong narrator na si Sir Mar. Magandang gabi sa inyong lahat.